Tuwing umaga, dinadala ng buntis na katulong ang almusal sa isang nakalimutang matanda. Ngunit nang dumating ang isang bilyonaryo na mailuha sa kanyang mga mata, isang sikreto na itinago sa loob ng 30 taon ang nabunyag. 3 buhay na pinag-isa ng isang katotohanan. Ang kabutihan ay kailanman hindi nakakalimutan. Bago tayo magsimula, sabihin sa comments kung anong oras na at saan ka nanonood. Tara na! Si Maya Johnson, 28 taong gulang, ay 6 na buwang buntis at pagod na pagod. Tuwing alas 6:30 ng umaga, kahit namamaga ang kanyang mga paa at masakit ang likod, isinusuot niya ang kanyang uniforme ng katulong, itim na may puting kwelyo at puting apron na nakalapat sa lumalaking tiyan. Itinatali niya ang kanyang natural na kulot na buhok, inilalagay ang kamay sa tiyan, at ibinubulong sa sanggol, isa pang gawa ng kabutihan, maliit na isa. Pagkatapos ay naglalakad siya papunta sa Riverside Park, malapit sa mayamang kapitbahayan kung saan siya nagtatrabaho. Doon, sa parehong lumang kahoy na bangko sa ilalim ng bandila ng Amerika na kumakaway sa hangin, nakaupo ang isang matandang babae na nasa huling bahagi ng 70. Suot niya ang gusgusing kayumangging damit na halos basahan na. Ang kanyang kulayabong buhok ay nakatali ng maluwag at ang kanyang mukhang kayumanggi ay puno ng malalalim na guhit. Ang kanyang mga kamay, kulubot, may batik, maruming, ay palaging nanginginig. Dahan-dahang lalapit si Maya, isang kamay nakasuporta sa tiyan, ang isa hawak ang mainit na kape at sandwich. Magandang umaga, Miss Rose, bulong niya. Titingala si Miss Rose na may malungkot na mga mata. Maya child, hindi mo dapat ginagawa ito. Hindi sa kalagayan mo. Kailangan mong ipunin ang pera para sa sanggol. Magiging maayos ang anak ko, sagot ni Maya, maingat na inilalagay ang kape sa nanginginig na mga kamay. Pero kailangan mong kumain ngayon. Ganito ang nangyayari tuwing umaga, ulan man o araw. Ang ibang tao sa parke ay humuhusga. Buntis siya at inuubos ang pera sa isang walang tirahan. Isang jogger ang bumulong, pera yan na kailangan ng sanggol. Isang negosyante pa nga ang humarap kay Maya isang umaga. Isa ka lang namang katulong, pero inuubos mo ang kaunting kinikita mo sa kanya. Itinuro niya si Miss Rose ng may paghamak. Dahan-dahang tumayo si Maya, hawak ang tiyan, nagliliyab ang mga mata. Ito ay isang babae na ang pangalan ay Rose Martinez. May pangalan siya. May dangal siya. At, pinipili kong gastusin ang pera ko para ipaalam sa kanya na may isang tao na nakikita pa rin siyang tao. Hindi ka responsable. Paano ang anak mo? Tinuturuan ko ang anak ko, sagot ni Maya, hinahaplos ang tiyan na ang pagiging tao ay nangangahulugang magmalasakit kahit mahirap. Matututo ang anak ko na hindi tayo lumilingon palayo sa pagdurusa. Narinig ni Miss Rose ang lahat. Dumaloy ang luha sa kanyang mukha. Maya, bulong niya, bakit? Hindi mo naman ako kilala. Umupo si Maya muli. Sapat na ang alam ko. Alam kong karapat-dapat ka sa mas mabuti. Nandoon si Miss Rose, ngunit sa tabi niya ay nakatayo ang isang lalaki na nasa early 40, naka-blue suit at dark tie, maayos ang buhok. Pareho silang umiiyak. Mabilis na lumapit si Maya. Miss Rose, ayos ka lang? Sir, sino kayo? Lumingon ang lalaki, namumula ang mga mata. Ikaw ba si Maya Johnson? Sino ka? Ako si Jonathan Pierce. Isa ng Pierce Industries. Hinahanap ko ang babaeng ito sa loob ng 15 taon. Nanlaki ang mga mata ni Maya. Ano? Bakit? Bumagsak ang mukha ni Jonathan. Dahil 30 taon na ang nakalipas, noong ako'y miserable na 12 anyos na bata na mas mahalaga sa mga magulang ko ang pera kaysa sa anak, iniligtas ng babaeng ito ang buhay ko. Tumingin siya kay Miss Rose na puno ng pagmamahal. Bilyonaryo ang ama ko. Mayroon kaming lahat ng mabibili ng pera, pero wala akong bagay na mahalaga. Noon, kinuha ng ama ko si Rose Martinez bilang katulong. Hindi siya tulad ng iba. Tinanong niya kung kumusta araw ko. Tinulungan ako sa homework. Dumalo sa mga school events ko kapag abala ang mga magulang ko. Pinaramdam niya sa akin na mahalaga ako. Sa loob ng 5 taon, siya ang tanging tunay na ina na nakilala ko. Luha ang bumaha sa kanyang mukha. Lahat ng mabuti sa akin ay dahil sa kanya. Ano ang nangyari? Bulong ni Maya, hawak ang tiyan.
Napuno ng pighati ang mukha ni Jonathan. Noong 17 ako, nagkaproblema ang kumpanya ng ama ko. Tinanggal si Rose na may 2 linggong separation pa ilang. Nasa boarding school ako. Pagbalik ko, wala na siya. Hinahanap ko siya ng 15 taon. Naghira ako ng investigators, sinuyod ang lahat ng database, lahat ng shelter. Hindi ako tumigil. Lumingon siya kay Maya. 2 linggo na ang nakalipas, nasa meeting ako sa gusaling iyon at tumingin sa bintana. Nakita ko ang isang buntis na katulong na nagdadala ng pagkain sa isang homeless araw-araw. Naalala ko si Rose. Kaya nagsimula akong manood gamit ang binoculars. At nakita ko ang mukha niya. Pagkatapos ng 15 taon, heto siya. Mahinang nagsalita si Miss Rose. Jonathan, anak ko, akala ko hindi na kita makikita. Lumuhod si Jonathan, hinawakan ang nanginginig na mga kamay. Pasensya na. Dapat mas maaga kitang nahanap. Hindi mo kasalanan, bulong ni Rose, hinahaplos ang mukha niya. Hindi na ako bata, sagot ni Jonathan. Ako'y bilyonaryo na. Patay na ang ama ko 5 taon na. Worth as dollars 1.4 billion ang Pierce Industries. At aayusin ko ito. Inilabas niya ang sobre. Rose, binili ko ng bahay para sa iyo. 3 kwarto, may garden. Sa pangalan mo ang titulo. Hindi ka na matutulog sa bangko. Umailing si Miss Rose. Jonathan, hindi ko kaya. Kaya mo. Binigan mo ako ng tahanan. Ngayon ako naman. Lumingon siya kay Maya. At ikaw? Isang buntis na babae na halos hindi makabayad ng renta, magiging single mother. Pero tuwing umaga, tiniyak mong hindi magugutom ang isang estrangherong walang tirahan. Inilabas niya ang pangalawang sobre. Isang tseke, $500,000. Kalahati para sa iyo, kalahati para sa kinabukasan ng anak mo. Halos bumigay ang tuhod ni Maya. Angus Pierce, hindi ko matatanggap ito. Hindi ko tinulungan si Miss Rose para sa pera. Alam ko. Kaya mo ito nararapat. Itinatag ko ang Rose Martinez Foundation para sa mga walang tirahan. Gusto kong ikaw ang direktor. $200,000 ang sahod kada taon, full benefits, maternity leave, lahat ng kailangan mo. Umiyak si Maya, hawak ang tiyan. Bakit ako? Dahil mayroon ka ng bagay na hindi mabibili ng pera. May puso kang nakakakita ng tao. Hinawakan ni Miss Rose ang kamay ni Maya at ni Jonathan. Anak ko, bulong niya. Naging lahat ka ng ipinagdasal ko. Dahil sa iyo, sagot ni Jonathan. Tumingin si Miss Rose kay Maya. At ikaw, anak. May puso kang magbabago ng mundo. Ipagmamalaki ka ng sanggol na ito. 3 silang nakatayo sa ilalim ng bandila ng Amerika habang sumisikat ang araw. Makalipas ang 1 taon, nakatayo si Maya sa hardin ni Miss Rose, hawak ang 1 taong gulang na anak na pinangalanang Rose. Tumatawa ang bata, inaabot ang mga bulaklak. Sa loob ng bahay, si Miss Rose, malusog na sa edad na 80, naghahanda ng mesa. Si Jonathan nasa kusina, tumatawa. Lingguhang Sunday dinners, parang pamilya. Pagkaraan ng 1 taon, nagbukas ang Rose Martinez Foundation ng unang shelter, tumutulong sa daan-daang tao. Pinatakbo ito ni Maya kasama si Baby Rose sa childcare. Ngunit tuwing umaga, bumabalik pa rin siya sa Riverside Park, dala ang stroller, nagdadala ng almusal sa sinumang nakaupo sa bangko. Isang umaga, nagtanong ang binata, bakit mo ito ginagawa? Umiti si Maya, tinitingnan ang natutulog na anak. Dahil may nagmalasakit sa akin, at ang kadena ng kabutihan ay nagligtas ng 3 buhay. Maliligtas din ang buhay mo. Mahalaga ka. Bukas, nandito ulit ako. Hindi ko alam ang pangalan mo, sabi ng binata. Ako si Maya at ito si Rose. At nakikita ka namin. Kinagabihan, nagtaas ng baso si Jonathan para kay Rose, na nagturo sa isang basag na bata kung ano ang pagmamahal. Para kay Maya, na nagpakita sa isang nakalimutang babae kung ano ang dangal. Para sa katotohanan na walang kabutihan ang nasasayang. Para sa kabutihan, sabi ni Miss Rose. Para sa kabutihan, sagot ni Maya, hinalikan ang ulo ng anak. Tumawa si Baby Rose, pumalakpak ang maliliit na kamay. Sa labas, kumakaway ang bandila ng Amerika, simbolo ng pag-asa.
Binago ni Maya ang mundo gamit ang kape at malasakit. Ang kanyang maliit na gawa ay nagligtas ng 3 buhay.